welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Madami. Ace of Wands. What's with the Ace of Wands sa energy mo? Yung mga wishes, yung mga gustong-gustong mangyari. Ikaw ba tong Ace of Wands in reverse na yan? Ikaw to. Na yung mga gustong-gusto mong mangyari with the Nine of Cups. Yung mga wishes mo ay hindi pa nag-umpisa. Hindi mo pa inuumpisan o hindi ka pa fiery, hindi ka pa driven, hindi ka pa active, hindi pa nag-start. Yung gustong-gusto mong buhay, yung gustong-gusto mong mangyari sa buhay mo, yung wish mo, ayan. Or you're not ready yet to take action on it sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. So, ano pa? Ano pa ang energy mo yan? The Hangman in reverse. Hindi ka stagnant. You are free to take action, pero parang kulang ka lang sa fire and drive and motivation for sure, or a strong desire to take action na mag-umpisan mo na yung dapat mong umpisahan para mangyari na itong mga wini-wish mo, yung gusto mo buhay o kung ano man itong gustong-gusto mo. Ano pa ang energy mo yon? Six of Cups. Ay, pwedeng sa connection nyo to ng person mo eh. Sa connection nyo ba ng person mo to na hindi na stagnant? Oo. Na magkakaroon na ng movement, action. May magpupurso na, may gagalaw na. Pwedeng both of you, ikaw at yung person mo, hindi na maging stagnant yung connection ninyo. Someone na may soul connection sa inyong dalawa. Someone na maramdaman nyo o naramdaman nyo yung pure love sa isa't isa. Pure and innocent love. Yung ganun yung naramdaman niyo sa isa't isa. Na komportable at magaan yung loob ninyo sa isa't isa, malapit yung loob ninyo sa isa't isa, at home kayo sa isa't isa, yung parang ganun ba. Nagsama man kayo o hindi pa nagsama, o kung new person ay pwedeng past person mo kasi may ano dito, may the Hangman in reverse. Pero kung new person man to, ay pag nag-meet kayo o pag nagkakilala kayo ng person na to, makagaanan nyo ng loob ng isa't isa. Maging madali lang na lumapit yung loob ninyo sa isa't isa. No? Maramdaman nyo yung pure love, innocent love, and komportable kayo sa isa't isa, at home kayo sa isa't isa. May gagalaw na. Ikaw tong walang ganang mag-take na action o hindi ganun ka fiery or maybe not too excited to start
to take action, pero pwedeng yung person na meron kayong soul connection, yan ang magte-take ng action, no? Driven siya and siya mag-pursue sa'yo. Or both of you, you will come together. And pwedeng twin flame mo, pwedeng mirror, ganon. Kasi 6 of Cups eh. Anong energy ng person na yan na meron kayong soul connection? Oh, the devil. Guys, the Empress and the devil. Ay, extremely attractive. It's extremely attractive tong tao to. Hindi naman extremely attractive. Ano yun, parang sumasabog sa attractiveness. Kasi the devil, parang sumasabog, nag-burst attractiveness. So, this is someone very attractive. Sabi na natin, very attractive. What's with the devil here sa energy ng person mo na to? Yan yung nang-influence sa kanya kung bakit hindi siya confident, no? Kung bakit naging unstable siya, parang nawala ng ano ba yun, kumpiyansa sa sarili, pwedeng ganon. Parang naging shy, mahiyain, o nahiya sa'yo, ni-approach ka, yeah. Dahil o pwede din nagkaroon siya ng ano pati ha, kahit na walang say ng yung nagkaroon din siya ng insecurities. Kung nagkaroon man siya ng insecurities, gagagawa nito ng devil yan, kasi yun ang pinaparamdam sa kanya, yun ang in-inflict sa kanya, yung mga gano'n, na mahiya sa'yo, na matakot, na makaramdam ng insecurities. That's the devil who makes your person feeling like that, no? Yung mga ganon. So, be aware of that. Sa mga naka-experience niyan. And a very attractive tong tao to. A marriage material. Na-attract niya yung all good things. At parang bang nakaka-comfort. Parang so relaxing. So pleasant to look at, no? Good-looking na person. Intuitive. Hindi siya nakaka-intimidate. Yun nga lang, kay may devil nang influence ito sa person na to na parang gusto siyang kontrolin. And meron pang pentacle sa devil. Nanatili kasi yan na ganyan. Parang nagstay yung devil na kontrolin siya. Maaring matagal na panahon. Matagal bang panahon? Nakinontrol siya. Yeah. Yes. So, maaring kung ex mo man to, matagal kayong nag-break. Matagal na panahon na hindi siya nakapag-communicate, na nakontrol siya ng devil. Pwedeng ganun. Oh. Ano pa? In-embody mo energy niyan. If you wanna, when you're right by. Wow. Busilak ang puso mo. You have a pure heart. Pure, no? And bukas yung third eye mo. Oh. You are protected. May liwanag na nagpoprotekta sa iyo, na nakatuon sa iyo galing sa taas. No, ayun, light na nakatuon yun sa iyo kahit saan ka magpunta. You are guided. You are, or basta protected ng liwanag. Ayan. Oh. May liwanag talaga, tapos parang may bubbles pa na sumasalo ng mga, ano yung bubbles na sumasalo ng mga negativity? Ganun ba yun? Yan ang sumasalo ng negativity. Protection from God yan. Hindi. Protection from Jesus Christ. From Jesus Christ. That's protection from Jesus Christ. Yan ang offer sa Jesus Christ. Yan ang protection nyo sa'yo, no? Ayan. Yung
may liwanag na nakatuon sa'yo, tapos may mga bubbles na sumasalo ng mga negativity, tapos ano yun, yung bubbles na tina-transform nila, yung mga nasasalo nilang negativity, tina-transform nila yan into positive energy. Yeah. Yung mga bubbles na yan, yung mga negativity na nasasalo nila from others, from the attackers, from the enemy, from the people na may evil intention, may mga sinisent na evil, harm, or negativity. Sinasalo ng mga bubbles na yan. And then, tina-turn into positive energy, na hindi siya makapang-harm sa'yo, hindi siya maging destructive sa'yo ba. Instead, it will be positive, na maging positive energy na siya. Ganon, alam niyo ba yung ganon? So, alam niyo yun, malaman niyo yun dito, o nalaman niyo na yun dito, no? Dahil sa sinabi ko sa inyo, dito niyo nalaman na may ganun pala, no? So yes, ang sagot kay si Jesus Christ, naglagay ng proteksyon na yan, na liwanag at may bubbles sa sumasalo ng mga negativity. Kasi sa mundong ito, madaming negativity. Sa tingin pa lang ng iba, yung mga evil eye nila, no, na umiiral yung inggit, ay nagdadala na ng negativity, nagsisent na yan ng negativity. Pati na din sa mga ginagawa pa ng iba ng witchcraft, no, makaramdam na yung mga evil na tao ng inggit, nagagawa na sila ng witchcraft. O kaya ay gusto nila ng control, gagawa sila ng witchcraft, or yan ang mas nagdadala ng negativity, yung mga witchcraft na yan. Gagawa sila ng mga spell, no, against you, para i-ruin kung ano yung meron ka. Ganyan yan sila. O ano pa, mga wishes nila na mga harmful, mga fixations nila, mga maledictions, mga ganyan. Ayan, sasaluin yan. No? Tapos it-turn into positive. Yan. Ano pang energy mo ngayon? The Father. You are pagka nananalangin ka, nadidinig ka ng the Father in heaven, ng God. Yes, nadidinig ka ng God, no? Pag nananalangin ka, lalo pag seryoso yung panalangin mo. Siyempre, pag nananalangin ka, no? Lalo pagka mabuti kang tao, busilak ang puso mo, ay didinggin ka talaga pag mabuti, pag hindi ka evildoer. Yan. Ito ay collective reading, ha? Pag hindi ka masama. Kasi meron communication dito with the number 5. So, pag nanalangin ka, naririnig yung panalangin mo. So, ayan. With the Father. So, ibig sabihin para bang nadidinig ng God, no, yung mga panalangin mo. Para nakipag-communicate ka sa God, na nadidinig ng God yung mga panalangin mo. So, ayan. Ano pa? Yan ang nagbibigay sa'yo ng strength. Yes, yan ang bibigay sa iyo ng strength, yung mga panalangin mo. Kasi, yan ang hero mo, yung God. Yan ang hero mo, yung God. Yes. O, diba si Jesus Christ, tapos yung God. Ano pa? Ikaw ba? Inaatake ka din ng devil? Iba yung demons kayo sa devil. Oo, inaatake ka ng devil. That's why protektado ka din ng God. That's why pero itong protection na to galing kay Jesus Christ, hindi to, yung parang may bubbles and then light, Ito naman ay yan ang sa oras ng atakihin ka ng devil, for sure nandyan agad yung God. Nandiyan agad yung God para defend ka. Ganun yun. Kasi, pag nasa side ka ng light, atakin ka ng devil ng mga evil forces kahit mangkukulam, basta nasa side ng mga evil forces, no? Atakin ka nila, lalo na yung devil.
Lalo kung may mga mission ka, may destiny ka, o may nakatakda sa'yo, mga ganon, at may nakatagdahanan sa'yo, atakihin ka ng mga devil at evil forces, pati yung masasamang tao. Pag-initan ka nila. Why? Umiiral yung inggit nila. Eh, yung devil naman, kasi gusto nilang harangan yung destiny mo. Pwede din in-influensya nila yung mga tao sa paligid mo na atakihin ka, hadlangan ka, no? Lalo na kung yung mga tao na yun ay puno ng inggit, no? Mainggitin at gumagawa ng harm, no? Na hindi nila sinusunod ko ano yung tama. Alam yung mga tao unfair, na baluktot, na may mga ganun kasing tao. At nasa side yan sila ng devil. Hanggat hindi sila nagbabago ay manganganib at manganib yung kanilang soul na mapunta sa impyerno. Ganun talaga yun. Kaya nga ang dami sa impyerno kasi madami ang evil doers. Madami ang yung pinapairal ay inggit, no? Nang-harm dahil sa inggit. Dahil pinapairal yung selfishness, greediness, kasakiman, mga ganun. Nakaka-irritate yan para sa mga evil doers na pakinggan yung mga ganyang words. Kasi tinatamaan sila eh. It irritates their inner demons. Ayaw nila yan pakinggan. Ayaw nila yan marinig. Nakaka-irrita yan para sa kanila. Nakakainis. It's annoying daw pagka ganyan yung mga maririnig nila. Narirepel sila. Kasi na-irritate yung kanilang inner demons. O naiinis yan sila. It's so annoying para sa kanila. Hindi lang. Gagawa pa yan ng scheme. Kasi sa video ko gumagawa yan sila ng scheme dyan kasi nai-irritate sila sa mga sinasabi ko. Pero totoo ang mga sinasabi ko. Pero yun nga lang. Manganib yung kaluluwa nila dahil sa kanilang mga masasamang gawain. Delikado, papunta sa impyerno. Yung kanilang kaluluwa. Dahil sa kanilang mga ginagawa na evil, deceit, schemes, dahil sa pagiging evil nila, mga ganun. So, ano pa ang energy mo ngayon? Busilak ang puso ng taong nakuha ng energy. Kind-hearted, good-hearted, pure-hearted. Alam niyo yung mga taong pure-hearted, mahabagin, kind-hearted. Hindi mo pa naman tala yung mga ganyang klase ng tao kung manotice nyo. Matulungin pa yan, mawain pa yan. Sa mga kawawa pero kung yung kaawaan mo ay evil doer na nambibiktima sa iba, kawaan mo na parusahan siya tapos kaawaan mo kasi kawawa naman. Ay, paano kung sa akin mangyari yun? Parusahan din ako kasi evil doer din ako. Ganun sabihin ng iba. Kawawa naman siya. Kasi naisip nila sila gumagawa din ng evil, kasamaan. So pag sila gawin din sa kanila, kawawa din daw sila. So nakarelate sila. Ayan na parusahan yung evil doer na ng biktima na gumagawa ng kabalukdutan, injustice, unjust, evil sa kapwa nila. Kawawa daw kasi ganun din sila. Pag pinarusahan yun, parusahan din sila, ganun din yung gagawin sa kanila. Gets na. Kaya birds of the same feathers flock together. Pero kung ikaw ay makatwiran, gusto mo talagang magkaroon ng hustisya sa mga ginagawang injustice sa iyo man at sa iba. Na mabigyan ng hustisya yan. Na sapat na hustisya. Kasi yung iba talagang gawain na nila yun eh. Yung gumawa ng injustice. Unfair. Evil sa iba. Yung nga lang driven na ng inggit, manghalit na. Mangharm na. Gagawa na ng scheme. O makatwiran ba yun? Hindi. Hindi talaga makatwiran yan.
Mali ba yung sinasabi ko? Kay tama yan. Totoo yung sinasabi ko na yan. Walang mali dyan. Hindi lang matanggap ng iba ang katotohanan. Ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila i-inspire pa sila sa kanilang masasama at evil na gawain. Gusto nilang pakinggan yung mga false prophets. Yung inspire sila na okay lang, no? Na gumawa kayo ng tao lang kayo, gano'n. Sabi, maniwala lang kay Jesus Christ, masasave na kayo. Kahit pagpatuloy niyang ginagawa niyo. Pero, sa huli, magulat sila. Bakit sila tinapon sa impyerno? Na sinabi na maniwala lang kay Jesus Christ. Yun lang, sapat na para ma-save yung soul. Hindi lang yun eh. Hindi yun ang, kaya nga ang dami na sa impyerno kasi, hindi nga yun hindi yun sapat. Kailangan may pagbabago. Kailangan talaga sa tao maging mabuting tao na hindi nagagawa ng masama at evil. Alam niyo yung bago? Alam niyo naman siguro kung ano yung mabuti sa masama. So, mahalaga yun na maniwala kay Jesus Christ. Pero, kung sige kayo kagawa ng masama, evil, unfair, injustice, kabaluktutan, na masama at evil pati yung ginagawa ninyo, hindi kayo masisave kahit naniniwala pa kayo na si Jesus Christ ang Diyos ninyo. Kung sige kayo gawa ng masama, na hindi nyo tinitigil, na walang pagbabago, na hindi kayo nagbabago, na hindi kayo nagre-repeat at hindi kayo nagbabago. So, yun ang totoo. Kaya di ba mas marami ang sa impyerno na ilang times fold kaysa sa langit na mga nasave. 5% lang doon sa langit to. Out of 100%, 5% lang nandun. Kaya sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi narrow yung path papunta sa langit. Pero yung papunta sa impyerno, maluwag. Kaya marami na pupunta sa impyerno. So, yun na yung path na tinatahak ngayon habang nabubuhay yung tao. Yun na yung path na tinatahak nila. Kung saan sila papunta. You know already what I mean. Na-explain ko na sa inyo yun. Tungkol sa mga ganyan. Nang mas malaliman. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? The sage. What's with the sage here? Magiging sage ka? Yes, magiging sage ka. The mother, clarified by the mother. Magiging sage ka. Magiging, alam niyo, you have a good judgment. And you're a wise person. Yung ganon. Magiging good yung judgment mo. The way you judge things, ganon. Hindi clouded. Yung judgment mo and you're wise. Kasi mahihil ka. Ma-refresh. Matatanggal lahat ng mga stress. Mga old weight, old anger, negativities. At mababalance yung chakras mo. Mababanish yung lahat ng mga negativities. Pati yung mga influences. Evil influences. Yeah, pati yung mga evil influences. Kasi may mga na-atake pa sa'yo din, no? Na mga devil. Ganyan talaga pag may, ka. Pag nasa side ka ng light. Ano pa ang next na mangyayari sa'yo?
Alam niyo, very confident ka. Wala kang doubt sa kung ano yung binigay sa'yo ng God. Kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung mission mo na you're capable of your mission, of your purpose in life. Oh, see, that you're confident, that you are capable to fly high, to achieve whatever you want na connected sa mission mo na. You can accomplish your mission. You're capable to accomplish your mission, your purpose, to achieve great heights. Very confident, fiery, driven, goal-driven, passionate, positive. Ganon. And for sure, ayaw ng iba niyan. Ayaw ng marami yan. Kasi karamihan sa mga tao, may linggit. Ang gusto nila sila itaas. Ayaw nilang itaas yung iba. Ayaw nila yan, yung nagbabayanihan. Lalo sa panahon ngayon, umiiral yung selfishness ng maraming tao ngayon. Not all naman, pero marami. Ang pinapairal ay selfishness. Ang gusto na sila itaas. Ganon. Nag-challenge pa nga eh. Kasi gusto nila makapagpataas-taasan. Alam niyo mga yung parang kulang sa utak, gusto magpagpataas-taasan. Ganun ang mga taong parang kulang sa utak ba? Kulang sa of course, foolish, no? Ang tawagin, yan yung mga foolish and stupido na mga tao. Stupido. Alam niyo, mas stupido. Search nyo na lang stupido, stupid. Mga ganun ba? So, ano pa? Mga ano yan, mga foolish kasi yan eh. Kaya gano'n, mahilig makapagpatas-tahasan, makapag-compete, gusto nyo mag-challenge. Kasi mga stupid nga eh. Yung stupid, para hindi gano'n kasakit na. Kung may gano'n mga tao na makarinig dito, hindi gano'n masaktan kasi English. Hindi gano'n ka, alam niyo yung it hits too much. Na hindi it hits too much, no? Na hindi siya sobrang matamaan na masakit ba? Alam niyo, di ba? Yun ang totoo eh. Yun ang sabihin ko. Ano ang darating sa iyo? Oy, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles and Knight of Pentacles. Ma-attract mo yung mga opportunity. It's a huge offer from this person na Knight of Pentacles. Oh, yan ang offer niya sa'yo. Hawak-hawak yung pentacle. Yan na yun. Yan darating sa'yo. Yun. Para magkaroon ng union sa'yo. So, see? Seryoso yung offer niya sa'yo. It's a huge offer. Yung magsama na kayo. Yung maging partner ka na niya. Yung maging asawa ka na niya. Tingnan niyo sunod-sunod yung baraha. Oh my gosh, maging asawa ka niya talaga. Maging partner ka niya. Ayan. And then, mamuhay kayo ng tahimik. Upright ba to? Palang pa yan. Let's see. Yeah, it's upright. May offer nga siya. Yung tahimik na buhay. Alam niyo, malayo sa ibang bahay. Yung bahay ninyo. Yun ang gusto niya. Yun ang offer niya. Malayo sa ibang bahay. You know what? Kung ako lang, no, mas maganda yung malayo yung ibang bahay sa bahay ninyo. Kasi, iwas evil eye. No? Kasi kung may kapitbahay ka na inggitira, ay panay yung bantay sa buhay mo. Lalo kung nabaliw na sa inggit sa'yo, ay panay na lang. 24 oras bantayin niya yung galaw mo. Nagsisend pa ng evil eye. Gusto niya na kontrolin yung buhay mo. Ganon. Very toxic. Lalo kung walang trabaho yan, walang ginagawa, walang pinagkakabisihan, kung tamad, at buhay mo ang binabantayan niya, masipag siya magbantay sa buhay mo dahil umiiral yung inggit niya. May ganyan kasing mga tao. May ganyan. Gagawa ng scheme, deceit, o kahit witchcraft dahil sa kung araw-araw kanyang binabantayan, palala ng palala yung inggit niya sa'yo, gagawa siya ng mga ganyan. Hanap ng paraan yan para makapang-harm sa'yo.
I'm not that kind of person, pero merong ganyan. Hindi talaga ako ganyan. Hindi ako ganong tao na mainggit, tapos mga halit. Hindi. O gagawa ng scheme, dala na inggit. Hindi Wala akong pakialam sa buhay ng iba. Nagsisikap ako kung ano yung akin. Ako ang kinanggitan nila. Ako ang ginagawa nila ng scheme. Ayun, totoo. Ako, ang focus ko, buhay ko. Ay, mga alaga ko. Kahit baliktad pa yung kwento nila. Direct pa magsalita, pero matino ang mga pinagagawa ko. Nakakatulong pa ako sa mga hayop. At for sure sa iba, kahit maliit man. Kahit maliit man. Kahit mga tiritinapay lang. Ganun ba? Kahit pa paano, basta meron na, pag meron lang, no? Pero kung walang maibigay, wala nung magawa. Di ba? So, ano pa ang anong feelings nito ngayon ng person na to, na Knight of Pentacles sa'yo? Na mag-offer sa'yo ng something na Knight of Pentacles may ang kanya energy. Knight of Pentacles may energy ng person na to na mag-offer ng ano? Hindi Knight of Pentacles yung kanya energy. Anong offer ng person na to na mag-offer sa'yo ng, may paparating lang talaga na offer, no, itong tao na to na seryoso lang yung offer niya, pero yung energy niya baka emperor yan. O iba. Emperor ba yung kanya energy? Emperor? King of Wands? King of Wands? King of Wands yung energy niya, guys. King of Wands. King of Wands. Ano yung asawahin ka niya eh. Ito yung kanyang main energy. Ano yung feeling sa'yo ni King of Wands ngayon? Walang mai-compare sa'yo. Walang pagkalito. Hindi na siya nalilito sa feelings niya sa'yo. Kung in the past, lately, na nalito siya, kung sino ang ipurso niya, kung sino ang mahal niya, kung sino ang tinitibok ng puso niya, kung sino talaga ang the one. Ikaw lang talaga. Para ba't sinapuiran ng iba? Ikaw ang pinili niya. Ikaw talaga ang choice niya. No? Sa'yo siya, para ikaw na yung goal niya. Ikaw yung ipurso niya. Ikaw ang actionan niya. Ikaw ang huntingin niya. Kasi King of Wands yan eh. O sa'yo siya mag-risk para magkaroon ng union sa inyong dalawa. So, ano pa yung feelings ni King of Wands sa'yo? Upright ba tong Seven of Wands? Let's see. Ay, upright. Para bang may pagka-defensive. No? Defensive lang siya. O may pagka-defensive din siya, pero ikaw yung napili niya. So, yun pa ang feelings niya. Defensive siya. Ano pa? Ang iniisip ngayon ni King of Wands sa'yo. May pagka-defensive siya. Ang wag ng pigilan, no? Ang palayain yung sarili niya sa restrictions. Napakawalan niya na yung sarili niya from self-limiting beliefs or sa yung pinipigilan niya yung sarili niya. Siya ba pumipigil sa sarili niya? Yung gusto niya magkaroon na upright ba ito? Palang pwedeng siya at yung ibang tao. Pwedeng ganun. Hindi siya. Gusto niya na magkaroon ng kalayaan, no? Sa mga kumukontrol, sa pumipigil sa kanya o sa inyo. No? Nang sa ganun ay makapag-invest na siya sa'yo. Ayan. Na makapag-risk na siya sa'yo. Ayan. Yan ang iniisip niya na pakawala niya na yung sarili niya sa mga, o kakawala siya. Na hindi niya pwedeng pabayaan na lang na kontrolin siya ng iba. No, na kailangan makawala siya sa control ng iba o sa pang-restrict ng iba, na hindi na siya magpa-restrict sa iba, hindi na siya magpa-control pa. Sana na makapag-invest na siya sa'yo at i-release niya na yung baggage, no? Yung mga negativity, negative emotions, o yung mga sadness, yung parang nanamlay lang siya na, alam mo yung parang hopeless, na parang nanamlay, na parang walang ginagawa. Ayan. Na negative emotion yan. Na sa ganun ay ma-reunite na kayo o mag-celebrate na kayo so that you will be happy, no? So that
Upright ba itong Ace of Cups na yan? Upright ba ito? In reverse. And reverse. Nasa gano'n yung makapag-umpisa na kayo guys, no? Ng relationship. A new beginning. And para hindi magtagumpay yung mga nagre-restrict, kumukontrol sa kanya, sa iyo, sa inyo, na nagpapa-juggling ba sa kanya ba, na nagpapa-tenga sa inyong koneksyon na parang pinapatagal na ma-unite kayo. So, ayan. Anong gusto sabihin sa'yo ni King of Wands na person mo na yan? Naklaruhan na yan siya guys. Naklaruhan na daw siya. Kahit defensive pa siya, naasawahin ka niya talaga. Ayun o. Na maging provider ka niya. Ganon. Kasi it's, yes. Yun yung iniisip niya na maging provider ka niya. Provider ng love. No? Pag-asawa ka na niya. Siyempre, ayun o. King of Pentacles and Queen of Pentacles. Ayan. Na siya ang magpo-provide sa'yo para maging naisip niya na siya ang mag-provide sa'yo kasi good provider to eh. Para maging abundant at stable yung buhay mo. Para mamuhay ka na din ng komportable, no? Pag-asawa ka niya. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.